para malimutan ko po yung pain, malimutan ko yung sakit, and ma-divert yung utak ko sa mas magagandang bagay, mas magagandang isipin, at lalo akong nagiging matibay sa ganon. Kaya huwag po kayong mag-alala, no? Bagaman may pinagdadaanan itong itong aming pamilya, ako po ay makikita nyo pa rin at magpapatuloy sa pagbablog ko. Tapusin ko lang po itong 9 na araw at magtutuloy-tuloy ako. Kailangan ko rin po talagang gumalaw para ma-divert nga yung isip ko sa mga ganong bagay. May mas matuunan ako ng isip, no, sa araw-araw na gagawin ko. Pugong Biyahero, matagal hindi nakapag-upload sa kanyang YouTube channel dahilan ng may biglang pangyayari sa kanyang pamilya. Ngayon ay babalik na siya sa pagbablog at itutuloy ang kanyang nasimulan. At dito nga ay nagtungo siya sa Luzon, sa Capas, Tarlac, kasama si Direk Frankie, at pupuntahan niya ang ating mga katutubong Aita. Kahit nga may pinagdadaanan pa si Pugong Biyahero, ay tuloy pa rin siya sa kanyang adhikain na makatulong. Yung kalikasan nung pumutok yung Mount Pinatubo, hanggang dito pala. Imagine yung ganyang kataas na naging tambak ng bulkan, tapos mga buhangin yan. Tapos alam niyo yung mga bato dito, mga kababayan, yung dinaanan namin kanina, parang mga basag na corals. So ibig sabihin, galing din siya sa ilalim ng dagat. Yung pumutok siguro yung bulkan, madala dito yung mga bato. So tara! Sa unang akyat pa nga lamang nila sa bundok ay makapigil hininga na ito dahil buwis buhay ang pag-akyat dito at hindi niya akalain na ganong katarik at kadelikado ang bundok na aakyatin niya. Pero dahil alam naman natin na sanay na si Pugong Biyahero sa pag-aakyat sa bundok sa Davao, ay hindi niya iniinda ang pagod basta marating niya ang kinaroroonan ng mga katutubong Aita. Marami kasing katutubo sa Mindanao. So may ata, ata matigsalog, ate manubo. Ano ba ito? Pagdamay nun. Yung mga nasa Umayang River doon. Marami pa. Yung kahawig nila, yung mga ata. Siguro kami sa kaligas atin. Aita. Yung ata, yan sina Peking Bombay ata yan. Sina Maylin ata. So may pagkakahawig sila. Sa kulot yung buhok. Kulot sila. Kulot. May pagkakahawig yung mukha nila. Katulad nito nanay, kamukha ito ng nanay ni Peking Bombay. Mukha siyang Bombay. Oh, yung mata ni Lola, yung ilong, matangos. May dimple pa kayo. Natin naman ang buhok nila. Kaya lang, hindi na nakakapagsuklay. Hindi na kailangan suklayin na yun. Yung buhok nila hindi kailangan suklayin. Kailangan lang. Tsaka pansin ko, yun na, hindi sila nakakaldo kasi tayo ang taas na ng hairline, pero yung mga lalaki nila, ang hairline nila hindi pa din eh. Kasi wala silang chemical. Sila talaga yung mga organic lang ang ginagamit. Hindi katulad natin, mostly talaga pasok ko sa bahay, mula sa van, chemical na sila, natural beauty. Nakadepende sila sa Sa pag-akyat nila sa bundok ay dito na rin sila nagpalipas ng gabi at nagluto ng konting pagsasalu-saluhan nila. Ako na po magluto. Ayan, hugasan na natin yung dahon. Nalagusan na ang ngati. Ati oh. Away ah. Ara ini. Ang hirap pala nakaupong ganda. Tara tol. Walang diet dito, direct lang kaya. Dito tol. Ang sarap naman po nitong pinaulam niyo sa amin.
Dito ay sabay-sabay na silang kumain kasabay si Pugong Biyahero at ang mga katutubong Aita. Naghanda nga sila ng mga talbos ng kamote na pinanguhan nila kanina nung paakyat sila ng bundok at mga iilang gulay pa na isinama nila. Kaya mga kadudes, Kapugong Biyahero, palagi po nating i-like at i-share ang mga vlogs ni Sir Paul Pugong Biyahero nang sa ganon ay mas marami pa po siyang matutulungan. Ito po muli sa Marites Dudes TV. Hanggang sa muli. Bye!